A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sa lahat, magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil pinabot na tayo ngayon. Although medyo maano yung pakiramdam ko dahil last Monday lang kami dumating. Alhamdulillah. So, napakaraming nag-ombra. More than 25 million. Pero yung mag-ombra, magalis naman kasi yan yung ugali ng mga Arabo sa neighboring countries, sa Kuwait, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, sa Palestine, Syria, lahat yan. After 2 days, alis naman sila. Pero right after ng Laylatul Qadr, noong 27, karamihan sa kanila bumalik na. So, alhamdulillah, siyempre, sa dami ng tao, hindi maiwasan talaga na magkasakit ka. Pero pinalangin ko na sana magkasakit pag-uwi. Tamang-tama, pag-uwi ko, saka ako nagkakasakit. Sobra yung body lock. Karamihan sa amin, makagising ng 2 o'clock kasi nasanay sa Tarawih, Tahajjud. Kasi ang Tarawih doon is 8:30. So matapos yan, mga 10 plus ng gabi. So mag-start naman yung Tahajjud, 12:30. Matapos naman yan, 2 o'clock. Tapos matulog ka konti, mag-suhur, then Fajr na naman. So iba yung kuwan ng body mo doon sa pag-adjust ba. So, nasanay doon. So, pagbalik mo dito, iba na. So, alhamdulillah, nakikinig ako habang nasa daan pa. Tama yung sinasabi nila, alhamdulillah. Yung kawawa na yung nagbibigay, wala akong sinasabi, pero karamihan, especially ngayong election, magbigay yan sa'yo, hindi intention lillahi ta'ala, kaya lillahi election. Ha? Binigyan ka talagang ma-oblige ka na putuin sila. Ha? Pero anyway, God knows na lang. So, itong nangyari sa buhay niya. Subhanallah. So, at the same time, yung nangangarap ka na katulad sa amin sa pag-ombra, pinapangarap ng lahat ng nag-ombra na makapasok ng paraiso. So, istorya ko lang sandali, nung umuwi kami last Monday, ay grab yung sinakyan ko. So, while on the way kami sa airport, sabi nung mama, yung driver, sabi niya, saan kayo galing, sir? Sabi ko, nag-ombra kami. 20 days. Sabi niya, yan yung pinapangarap ng lahat ng Muslim na makapunta sa Makkah. Kasi nagtrabaho pala sa United Arab Emirates. Sabi ko, ikaw, wala ka bang pangarap na makapunta doon at makamit din yung inasam namin na makapasok sa Sabi niya, meron, sir. Kaya lang, sabi niya, nung nandun ako sa United Arab Emirates, mayroong mga guidance, pero walang nagsasabi sa amin yung nakainganyo ba. Kaya alam mo naman ang United Arab Emirates, open countries. Nakikita mo everything there. Lahat ng lifestyle. So, paano mainganyo yung ano? So, meron akong isang jamaa naman na sabi niya, ang dami ng Muslim dito sa Mecca, pati Madina nakita ko. Nagdarasal lahat. Pero sabi niya doon sa atin, maraming Muslim, pero hindi nagdarasal. So, masyadong maganda yung pagsama niya kay alhamdulillah ngayon. Palagi na sa masjid. Kaya dapat kayo na may pera na hindi pa nakapunta ng Makkah, pumunta kayo kay may change in your life. At the same time, kasalanan yun yung mapunta sa paraiso. Binigyan kayo ng Allah ng chance. May pera kayo para gamitin ang pikupi sa nila. Expend that wealth to the way of your Lord. Maraming tao, mayaman, pero walang invitation sa Allah. Kasi puro dunya. Dunya ang iniisip. So, yun, nung nagtatanong na siya sa akin,
inexplainan ko mula sa Palm Hotel hanggang Terminal 2. Bago kami dumating doon sa pataas, na sinabi niya, paano pala mag-Muslim, sir? Sabi ko, pag hindi ka pa na-decide, basta by yourself, sabihin mo lang itong sahada. Sabi niya, dapat maano yan. Sabi ko, bakit decided ka na ba? Sabi niya, siyempre sir, tama ka, sabi ko, wama tadri napsul, walang nakakaalam bukas. Biro mo, sabi ko, pinasakay ko na ang alas sa'yo para makita mo yung Islam. Tandaan mo, sabi ko, isa lang ang kasalanan hindi mapatawad ng Allah. Yung gagawa ka ng katambal. In-explainan ko comparative. Alhamdulillah. So medyo na ano siya, nag-drive, dinadahan-dahan niya. So alhamdulillah, sabi na ngayon na siya. Sabi ko, sundan mo lang yung sasabihin ko sa Arabic. Na ibig sabihin ito, ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na sinasamba maliban sa Allah. At sabi ko, pag sinabing Allah, isa lang, nag-isa ta. Hindi pwede 3-in-1. Yung iba, ginagawang copy ko yung Diyos nila. So, sabi niya, tama, sir. So, ako'y sumasaksi na si Muhammad ay kanyang huling propeta, sugo ng Allah, at si Kristo, pinanganak through Virgin Mary, at malapit na babalik yun, one of the sign. So, doon siya medyo na ano. So, alhamdulillah, in-explain ko, at saka nagsahada. So, ang bayan, kaya sinabi pa niya, paano ngayon, sir? Sabi ko, kayong mga balikis lang, entitled kayo sa zakat. Nasa Surah Tawbah, chapter 9, sabi ko, verse 16. So, yung bayad ng Grab, 390, binigyan ko ng 1,000. Nayakap niya ako. Dahil sabi ko, bako ka sa Islam. Ngayon, mas pure ka pa sa akin. Yan ang tunay na born again, hindi burn again. Oh, sabi ko, ay, ganun ba, sir? Na ngayon, after 2 days, tumawag. Ngayon, binigay ko kay Brother Romar, kaya para taga Bulacan, taga Mati, sabi ko, punta ka sa Skag, kaya para makita mo. Kasi, everyday, kahit sa buong mundo, maraming nagsasada. Itong nag-ombra na ito, marami kang makitang may tato. May tato. Pero hindi kasi hindi pa sila Muslim dati. So, nagtatawa, subhanallah, umiiyak. So, dito sa atin naman, may pera, pero hindi. Walang tato, pero hindi pumupunta. Allah. So, ano ba talaga, kuya? So, alhamdulillah, tungkol sa Hajj naman, bago ako mag-update, wala nang Islam. 5,000 lang ang binigay ng Saudi Ministry of Hajj and Umrah. So, yung 5,000 na yun, napuno na. Merong waiting ngayon na 500. Merong mga taong nakabayad, walang passport. Merong mga may passport, hindi nakabayad. So, hinihintay ngayon sino mag-withdraw para isingit yun. Unless, pag binigyan ng Saudi na, bigyan ng another 500. Kaya 5,000 lang. Kasi noong konti-konti, hindi nila. Kasi ang problema ngayon, pag marami namang mag-social media. Bakit yung accommodation ko? So, itong 5,000, eksakto ba siya? So, walang magiging problema unless yung mga tao. So, ang ganda ngayon, kay mga 23 to 24 days lang dahil sa election. Next step. So, hindi masyado. Total, lahat naman libre doon. Unless magbili ka ng pasalubong. Ito kasi ang problema ngayon. Instead na hindi na magpadala ng pasalubong, mga size, sana ang sabi na iduwa mo ko doon, na ako naman ang sasunod. Kasi alhamdulillah, marami ngayon na in-sponsor sa BARM, 375, yung mga MPs, may jamaah ko na 30, yung mga mujahidin din, na binigyan sila ng chance na first time. Yung iba, malapit din makasama kaya walang ID, walang everything, walang birth certificate, sinasabi na ganito na ako, estimate mo na ako, hindi pwede estimate sa DFA. Sabi no, bata pa ako ngayon, malaki na ako. Subhanallah. So ngayon pa lang yung para sa next year, mag-passport na kaya ito kasi ang problema. Kahit may pera ka, wala kang passport, hindi ka mag-alam. So panalangin ng natin na sana magkaroon ng ano. So, yun ang status ngayon. Ang first flight, yung mga next month na, yung mga advance party, sa May 9, alis na sila before election. So, yung iba naman, na umano sa election, kung halimbawa, natalo ka, pumunta ka doon. Kung natalo ka, magpasalamat ka
na hindi ka magkaroon ng maraming kasalanan. Kung nanalo ka naman, Allah, guide me na itong mga ayuda, mabigay ko ng gusto. Subhanallah. Kasi mahirap sa totoo lang. Kahit ibigay sa akin yan. Sabi ng Prophet Muhammad SAW, in the day of resurrection, itong mga leader, they will regret. Magsisiyan sila. Masarap lang ganito, may position ka. Marami kang pera. Pero subhanallah, karamihan naman, na magkamagkaumpa ka, di na mag-umag. So, mabuti na lang yung konti ang tanong sa'yo, hindi yung maraming tanong, at yung mga miskin, mayroon pa kayong privilege, makauna ng paraiso ng 500 years. Kasi wala masyadong tanong. Katulad sa airport, kung marami kang binili, saan ang resibo niyan? Saan yun yan? Yun ang pinaka-practical na. So, alhamdulillah, sana tanggapin ng Allah yung lahat ng mga deeds natin during Ramadan na start na pagbabago. Alhamdulillah, marami akong yama ngayon na medyo nag-reform na, reformist na. Dahil nakapunta. Yung mga matitigas ang ulo, papuntahin pag umrah o mag-hajj kayo, kay believe me, Baladil Amin, the only place sa buong mundo na nag-i-erase ng kasalanan, Makkah. Pumunta ka ng Boracay, siguradong maalis yun na yung kasalanan. Kasi mga miskin ang tao doon. Na hindi mo maiwasan dahil sa mata mo na yan na mahilig. Allahu Akbar. Subhanallah. So, may pag-asa pa, magduwa kayo, at hindi natin alam ang ano. So, ngayon, sitawsin sa Israel. May 970 ngayon na Air Force na nag-sign ng petition, resolution, na ihinto na yung Gaza kaya walang makuha. Sabi ng defense minister nila na si Gantz, Israel, lahat yun alis sa trabaho. So, 970 na Air Force, mga piloto, nag-protest ngayon. Dahil meron pang hostages. Mula March 2, hanggang ngayon, yung aid sa pinag-usapan ng ceasefire, hindi pinapasok ng Israel. Mula nung na ano yung ceasefire noong March 18 hanggang kahapon 1,600 na ang namatay. Karamihan bata pa. Si Macron, yung presidente ng France, Egypt, pati si Jordan, nag-usap-usap sila kahapon about sa stopping ng war. Kasi hindi na yan kaya talagang cleansing na. Sabi ni Guterres, yung United Nations Secretary General, sabi niya, ang nangyari sa Gaza, sa Palestine, ay no longer self-defense or ganito ng mga kwan, kasi dahil noon sa October 2017, 23, sabi niya, killing fields na. Makikita mo yung mga bata na naalisan ng ano. So, ginagamitan nila ng ang bunker blaster na pag nahulog, lahat yung tao sa ilalim, sumakit. Why? Complicit ang United States. Si Trump, at sinasabi niya, pag ganun, one day, wala na. Sa ngayon, marami. Ang China ngayon, dahil sa trade war, ibig sabihin, lahat yung ipapabili mo sa Amerika, pinatungan ng Amerika ng 150% tariff. Sabi ng China, 84, pero starting today, 125 ang tarif ng lahat ng pupunta ng China na anong problema? Global problem ito, inflation. Kasi tataas. Kung halimbawa dito, yung magbili ka ng instead na multi-cap na 200, ngayon magiging 600. Halimbawa lang ito. Ito kasi, sabi ng China, nabuhay kami na wala kayo. Mag-fight sila. Ang problema ngayon, merong exercise. Ang China, papuntang Taiwan, pag naalala niyo yung last February of 2022, nag-exercise ang Russia, malapit doon sa Belarus, tumuloy sila ng Ukraine. So, possibility ito, kasi parang wala ng United Nations. Hindi na pinapaniwala. So, ngayon, si Netanyahu nasa Amerika.
Nag-usap sila ni Trump. Maraming, 1 week ago, 58 states ng Amerika nag-protest against sa policy ni Trump. Ngayon kahapon, merong judge na inallowed niya yung sabi ni Trump na i-deport yung Palestine na si Khalil, galing American citizen, ipalabas. So sabi ng bagwang Prime Minister ng Canada, nag-aaway ngayon sila ni Trump. Sabi niya, si Netanyahu, sabi niya, i-retract mo yung sinabi mo. Nasabi niya, genocide itong ginagawa mo. Nisuspend niya yung pagbili ng mga gamit, ng Iron Dome, lahat ng military, inisuspend niya ngayon. Kaya ngayon, mostly sa buong mundo, dahil sa ginagawa ni Netanyahu, yung Islam, marami ng mga nasyon, Pakistan, yung bagong mufti nila, nag-declare daw siya ng obligation ang pag-jihad sa Palestine. Kasi, civilian, last Thursday, doon sa kitchen, binumbahan, 29 patay. Hindi na, talagang cleansing. Na hindi naman nila maalis yan. Kahit anong gawin, sabi na, mabuti dito kami mamatay, kaysa pupuntahin kami. Baka si Netanyahu yan. Sarante. So, problematic sila within. So, ngayon naman, Ukraine pati Russia. Sige pa rin, in spite. So, nandun yung si Westcott, yung envoy ng gusto ni Trump. Kasi, delikado ito. Kasi, ang Iran, mayroon sila ngayon talk about the nuclear ng Iran sa Oman. Kaya ayaw ng Iran yung direct. So, mamaya, makita natin ang result. Kasi sabi ni Trump, marami na diyan ng pinadalang mga AWACS. Mga pero ang binabanatan ngayon naman, Houthi. Lumababan talaga ang Houthi. So, yan yung mga Yemen na talagang, pero namatay na yung si Abdul Malik, yung head ng Houthi. Dahil sa bomba. Last na doon kami sa Saudi that time. So, sabi naman, pag binumbaan mo, sabi niya, ang Iran, sabi ni Putin, Third World War will happen. Kasi magkakampi, Iran, China, North Korea, pati Russia. So, takot din yan, nag-balance, kaya medyo problematic din sa Amerika. Kasi magkaroon ng recession. Ibig sabihin, sabi ng China ngayon, kaya may utang na billion ang government ng Amerika sa China. Yung ban, pinagkapital nila, ginamit nila sa infra, medicine, lahat ngayon kukunin ng China. So, medyo ngayon na sila dahil sa yung mga Arab countries nagigising ngayon. Na nangyari ngayon na talagang that's the reason why yung Prime Minister ng Israel noon, si Golda Meir, 1969, yung paglusong nila sa Al-Aqsa. Hindi siya nakatulog. The whole night. Until such time, kaya sabi na, lusungin tayo ng lahat ng Muslim nation. Dahil sa ginawa natin sa Al-Aqsa. Pero nung umaga na walang nangyari, sabi niya, we can do now what we want. Kasi natutulog pala sila. Imagine. Kasi ilan na palibutan ng almost 400 million na mga Muslim. 10 million lang ang same thing dito sa atin. Possible mangyari dahil walang unity, unification, iba ang ito, akida, ito. So, posible na nangyari ito. Diyan kasi ang dami nilang faction. Unification, yung isa, hawak ng gobyerno. Yung isa man ang dito. Ito naman, ito. So, saan, kailan, kaya umiiyak sila. Sa Masjidil Haram, every tahajjud, tarawih, lahat tumingin. Bago yan, sa Musad sa Palestine, Tabangan, everywhere. Pero paano nga niya gawa? Yun lang. Kasi takot sila. Itong boycott lang ng lahat ng mga product ng Amerika pati Israel. Maraming na-bankrupt ngayon dahil sa binoycott ng mga Muslim.
Sa Turkey, wala ng KFC. Bangladesh. Sa ibang... Dahil doon lang, Coke. Coke na yan. Kung makatiis kayo, huwag mag-inom ng Coke. Si Ronaldo, yung player, yung Coke dito, inalagyan lang nila. In how many minutes lang, loses ng Coke, napakarami. Kasi walang uminom. Sa ating pagkanduli, ano pa dyan kuka-kuka? Tubig na lang o orange. Kasi you are helping. Ito mga subukan nyo, yan na kayo sa Jollibee. Yan higit. Mas maganda pa. Pastil no higit. Yan higit. Meron yung KFC, mabuti KFC, kitango fried chicken. Huwag ka sa kitango. Kasi tumutulong ka. Believe me. So, yung ano na lang, kahit yan lang, dua mo, pati yung pera na yon, okay na. At saka pag inom mo ng isang kwan ng Coke, you need 30 glasses ng water to flush out yung mamis. At tingnan mo yung Coke sa inodoro. Buhusan mo yan, umaga malinis yan because of the chemical. Pero hindi alam natin ka, makasandig ka, isin, Allahu Akbar. Hindi rin mag-alhamdulillah. Mapya buhay niya. Allahu Akbar. So yan lang. Ako talaga, starting mga 20 years ago. Kasi talagang iba sa katawan. So maraming mga products diyan, pinalitan nila yung code ngayon kaya maraming hindi nagbibili na. Sa Amerika, lahat ng Muslim na country, ini-boycott, maraming down na mga product ng mga tao. So hindi natin alam ngayon, mainit masyado. Kahit sa pinaginita nila yung Burkina Faso na captain lang, si Ibrahim. Sino sabi niya ang magnakaw na cabinet ko, prepare na kayo kaya padala ko outside, pero doon sa prison. Bata masyado. So takot yung mga ibang nasyon. Bakit? Sabi niya, makakain kami ng sarili namin. O siya si kita, kapo ka na ng yangon ni pambataran ka ba na, goyag. Huwag ka muli magkakain, ameng ka chicken. Chicken na lang. Yato mamano ka. Ay, dahil katipa niya. Wag ba? Na yun ang problema. Pag ginawa lang natin yung part, alhamdulillah. So at the same time, magdawa tayo. Kung halimbawa hindi natin kaya yung iba, kahit pamilya lang natin. Kasi ang problema ngayon, ito yung tinitingnan ng iba. Eh, si Ustad na niya, watay na pamberi. Yung kanyan ipatulikan. Bakit? Lulukso yun. Sasama ka rin sa imperno. Use your common sense. Pero ngayon pinaka-the best. Dulang kay pamilya ka. Pag ayaw mo nagdawa. Yes, kasi marami na, si Kwan. Kwan na riyan. Yes, Yakubo siya pa rin asawa. So yun ang problema. So alhamdulillah, yung sitwasyon sa buong mundo, medyo, sinasabi ko, anytime. Katulad dito sa atin ngayon, malapit ng election, kung halimbawa matagili ditong administration, we do not know what happened. Boy Scout lang. Be ready. Kasi alam natin na the only president na nag-birthday sa buong mundo, naka-book of Guinness siya, na buong mundo ang nag-celebrate. Lahat ng violation na narinig natin sa social media. The other day, noong April 10, inquiry naman sa Senate, maraming violation. So, iba talaga. Nagtuturuan na sila ngayon. Si Kwan. Mas lalo sa kabilang buhay. Tinuturo mo kasi si Kwan. Bakit ginaya mo? So, with regard sa, halimbawa sa ustad, binabas nila. Pati ako, halimbawa. Daw-taw. Oh, ma'am! Come on! Ibas mo ako kasi kabilang buhay marami akong ikukulit.
na hindi ko ginawa. Tawanan mo lang. Kasi may mga tao, akala mo, subhano lang. Pabayaan mo lang. Meron isang philosopher. Sabi na ito, mga tao na ito naka-insult tayo. They want you to go down to their level. Tawanan mo. 2 years. Ito sabi, sige, dawa ka. Maliguan ni walang ayaw. Yun ang purpose natin. Maniwala sila o hindi, announce it. Mayuhajibullah wa jamal akbar. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Doon sa kabila, that is the reason why. Meron diyan sa Quran. Pero by the way, napakaraming nanonood ngayon pati doon sa Saudi Arabia, especially sa Mecca, ito sa Manila. Inabangan nila ito. Dito sa Paranaque. Basta, buong mundo ito. Alhamdulillah, meron sa London, meron dito, pero meron sa London Beach din. Na mga Muslim tungkol. So, alhamdulillah, sa Canada, anong pandagang mo sa Dinangay. Taga-Ranikan. Well, yes. Ang dami na kasi ngayon ng vlogger. Lahat ng content ginagawa nila. Subhanallah. Hindi ko tanong po na saging ito. Kaya magkuna sa Rabiawan. Alhamdulillah. So, yun ang atin. Alhamdulillah. Manalangin tayo. Manalangin natin ito. Okay. Makalibrate man yan, inshallah. Imagine, yung ginagawa nila sa Rohingya Muslim dito sa may tabi ng Thailand, Myanmar. Alam nyo, 7.7. Richter scale yung earthquake. Inaapi nilang lahat ng mga Muslim. Inapaalis, pinapapunta ng Bangladesh. Dua lang sila. Ngayon, yung dua nila, almost building na high-rise, bumagsak. Pati sa Thailand. Sa atin, mag-ingat tayo. Kasi yung big one na study ng JICA, sinasabi ko ito para alert lang tayo. Anytime yan. Ang prediction nila, sa study nila, kasi gumagalaw yung tectonic, ito, nagputok na yung kanlaon. Yung first blast. Kasi mag-abot to ng 8.1. 40% ng high-rise building babagsak. One time, Manila, one time na mangyari yan, mga 100,000 naman. So, meron silang nagsabi na itong April 22. Hapon. Kasi ngayon, minsan, nagalindol, umaga na, para makita ng tao, ganyan ka-powerful ang Allah. Kaya so, kung gabi na, doon, meron naman bulinog sa gabi, sa pugo. Iba yun. Mabuhay yun. Ito, patay. Naglabas. So, yun ang ano dyan. So, panalangin natin, hindi tayo katabuan sa Manila. Kasi delikado. Pero yun lang, wamatadri napson, matag si Bugara. Yun ang sabi nila. No one knows. Marami ngayon, kaibigan ko rin na bigla lang may sakit. Inapuan. Hindi natin alam. Pero sabi ko sa kanya, okay lang purification niya. Basta every time na magkasakit ka, mahal ka ng Allah. Sabi niya, para magbago ito. Kasi hindi ka, si Abu Darda, gusto niya, mamiskin, magkasakit. Kasi, tao pag nagkasakit, maalala niya ng Allah. Pero pag enjoy, bahala ka muna din. Kumaya, patawarin mo. Ganyan ang tao. Tama yung sabi ni Ustad, iba na ngayon. Ang nagkaroon ngayon, wapo na karakter, may brute. Ito yung problema. Dawalan ka uway, nagkinabunan. So, ikaw naman, pabayaan mo lang, mag-o ka ng oo. So, dahil hindi na pinipili ng tao. Kasi ito ang problema, ang dami ng, katulad ng sa Burkina Faso, nag-change yung leadership, walang corruption. Dito sa atin, ang daming pera. Sobra tayo mamatatalino. Kaparehas natin ang Japan. Pag talino ang pinag-usapan, napakaraming matalino na Pilipino. Pati Bangsamoro, hindi lang binibigyan ng chance. Lagi kong sinasabi, lahat yung mga galing na Bangsamoro, ipadala sa ibang nasyon. Yes, kaya yan. Walang magaling. Ang problema, ayaw man ipadala sa iba. Kawana ni Atya to, na di makakuha.
future. Hindi yung pangsamantala. Generation ng mga Muslim. Kasi, pag hindi tayo nagbago, karnami mo ito. Inshallah, yung rasa utang. Yung masok. Okay. Bakit pa? Anong oras? Kay, ikaw pa, kay... 10:56. Ha? 10:56. 4 minutes na lang kay para sa inshallah. So, yun ang gawin natin, pag-aralan natin ng Islam. Kasi katulad nung sinabi ko na yung sa taxi na nagtatanong, wala daw nagsasabi, pero alhamdulillah, nung nag-meet kami, comparative lang, tapos yung makuha mo sa Islam, pagpasok mo. Pero sabi ko, wag mo muna sabihin sa asawa mo. Kasi baka sabihin, anong demonyo pumasok sa iyo na nakala mo Muslim, sira ulo. Tingnan mo nangyari sa buong mundo. Kasi tinitira nila ang Muslim dahil pag ang tao sa buong mundo naging Muslim, matanggal ang alcohol, matanggal ang prostitution, matanggal ang laro, bankrupt na, riba. Rebo ang labas, sasakyan. Oh. Yan ang kaya takot sila sa Islam because of that business. Billion. Imagine billion. Ang mga tao, bilyonaryo sa mundo, kaya nila walang miskin sa buong mundo. Kasi nag-aikot na pera sa buong mundo, $450 trillion. Kaya nila, pero hindi nila manupilate. Yan, sila ang gumagawa nito. So yan ang takot sila, Muslim magulo. Kasi ginugulo. Ginugulo. Dati dito sa atin. Napakatahimik. Maiwan mo yung mga palay dyan, tinatawag mo, kwaka siya, ilan kinuha mo na nangawat ka, mayabilang ka ng kwaka. Ngayon, hindi naman kaya yun. Pila, kwaka rin siya, niniprin siya, okay, nasama siya. Magkatunan, nagagay, pagagay. Kana, silipin to eh. Atang ba? So, dapat trabaho tayo. Isipin natin na the best. Katulad ni, mashallah, yung tatay ni si Daud alayhisalam. Kinakain na galing sa kanyang pawis. Yun ang the best. Sa atin ngayon, kinakain ko galing kay Natugano rin. So, lahat mo tayo may budget. Bago ka pinalabas dito, may budget ka. Yes! Maniwala ka sa akin. Pag maubos yung budget ito, kahit bilyonaryo ka. Itong bago lang. Sa Mecca. Every day sa Mecca, may salatul janazah. Namamatay. Matanda na, yung iba naipit sa paggalik. Kasi yun ang problema eh. Pag hindi ka daw nakalik sa Blackstone, hindi tinatanggap yung ano mo. Pag ganun ang ano mo, pwede ka pa mag-withdraw. Diyan tayo magpunta sa Tabiran. Libre. Libre. Pero dahil sa excitement nila, subhanallah, ang daming tao. Pero sige lang. Kasi pagdating mo naman doon i-discover ng scientist na mayroong forces, strength na binibigay sa tao doon sa loob. Kaya sabi ng ini-bless ng Prophet Ibrahim a.s. yung pagkain. Sabi ng Ustad, doon ka, full, huwag ka mag-control kasi bless, hindi ka ma-high blood. Lahat ng pagkain na doon. Masarap. Mas lalo na kung libre. Allahu Akbar. Alhamdulillah. So, alhamdulillah, panalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, lahat tayo hindi pa naka-hajj, naka-umrah, bigyan ng Allah ng chance, at panalangin din natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na itong nangyari dito sa China, kasi affected tayo buong mundo, pati sa Russia, Amerika, pati Iran. Pag naging pisa yan, maniwala kayo, buong mundo yan. Kaya panalangin natin na bigyan pa ng Allah sila. Anyway, ang Allah naman ang best planner. They are planning, but the best of planner is Allah subhanahu wa ta'ala. Sa muli, kung may nasabi man ako na medyo di maganda, sa demonyo yun eh. Pero kung maganda, isa gawa ninyo. At the same time, pasensya lang kay, hindi pa naka-recover. Inshallah. Purification. So, alhamdulillah, sa muli, makikita tayo next. Inshallah. So, sana meron kayo kay Holy Thursday, Good Friday yan. Pag-usapan natin, ano yan? Yung namatay, tapos muling bumangon, sa Islam, hindi naniwala doon. So, next week yan. Holy Thursday, Good Friday. What is good pag namatayan ka ng... sige lang, pag-usapan natin.
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Syukran Sheikh Engineer sa mga update to. Alhamdulillah. So while bali sa may madakali mga viewers tanon niya nakagaw sa may sa Al-Hidayah TV ay magato si Kona malubay ba na rin signal tanon niya sa meto rin umikista ng ka-engineer sa tagwan niya sa router inshallah para mabadya tanon sulangon ng mga comment. Alhamdulillah. So kalinya kumbati mga comments niya na to kaginan na nailay ko Engineer Nor, may tagahanga ka na kung saan ay nasiyahan nung isang driver na nagbalik Islam dahil sa dawa mo. So jazakallah khair jaza. Alhamdulillah. Hindi ko mabasa yung mga comments natin, brother. So sikapin natin na mabasa natin at least baka may mga suggestion yung mga viewers natin. Yung shares natin umabot ng 369 sa Hidayah TV lang ito. Hindi ko lang alam kay Brother Jacobo at saka Brother Abid, si Brother Abdullah, kung ilan yun sa kanila. Yung views dito 5.7k. So ang mahalaga ay narinig natin yung update na galing sa ating Sheikh, pinakamamahal na Sheikh, si Engineer Nor Di Bagalan, at narinig natin yung mga ulama natin, si Sheikh Abdul Mola Gandawali at saka si Akh Saidi Muntaner. Habang hinihintay natin yung lunch natin inshallah, Attacking Destroyer, sabi ni Brother ako po gusto ko lang na meron lang akong input doon sa tinalaki ng ating kapatid na si Sheikh Abdul Mola Gandawali tungkol sa charity. Adan kilala ko okay, syukran. So nag-share din ang kapatid natin si Ibrahim Jamlod at Taufik TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si